Sinagot ng isang opisyal ng Administrasyong Marcos ang litratong inilabas ni Attorney Ferdinand Topacio. Kasama sa larawan ng kliyente niyang si Cassandra Leong, sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon kay Presidential Special Envoy to China Benito Techico, totoo ang larawan pero hindi ang kwento ni Topacio tungkol dyan. Balitang hatid ni Mariz Umali. Kasunod ng pagkakaaresto sa kapatid ni dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo na si Sheila Guo at kasamahan nitong incorporator ng Lucky South 99 na si Cassandra Leong, inilabas ng abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio ang litratong ito na nakuha lang daw niya sa internet. Makikita rito si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos at katabi ng unang ginang ang naaresto si Cassandra Leong at isa umanong Pogo owner sa Porac, Pampanga. Cassandra Leong confirms the authenticity of this picture. Sabi niya, ang nakikita niyo rito sa picture na to, talagang nandyan at the same time, at this place, and on that date, with President Marcos and First Lady Liza Marcos. Dagdag pa ni Topacio, this picture may hold the clue as to why Pogo operations, especially illegal Pogo, multiplied during the time of President Marcos because they were being aided and abetted by some officials of the present administration. Humarap sa media ang Special Envoy of the President to the People's Republic of China for Trade, Investment and Tourism na si Benny Techico na naroon din sa litrato. Aniya, totoo ang litrato pero hindi ang kwento. Ang litrato ay pinakita ni Topacio nangyari raw noong November 2020, panahong hindi pa Pangulo si Marcos, habang nasa isang kainan sila sa Pasay. Dito raw may humiling na magpa-picture sa mag-asawang Marcos. May pinakakilala yung restaurant owner na hindi din naman alam namin kung sino. So may mga kasama siya pumasok na Chinese at humingi ng litrato. Pumasok, nakipagkilala at gustong kumuha ng picture at pinayagan. Never namin siya na-meet, ni pangalan hindi namin alam. It's so unfair already to the President that he keeps on working hard and then yet hindi matapos-tapos ang mga paghahanap ng storya. Sinagot din ni Techico ang sinabi ni Topacio tungkol sa pagdami ng Pogo sa panahon ni Marcos. Analytically, mai-compute nyo naman kung kailan pwede itayo ang mga building, ilang years po ba ang kailangan para itayo ang mga building ko. Diba po? So, and si President Marcos ay umupo lamang noong 2022 of July, diba? July. So, technically speaking, parang imposible yata ho yun. Dahil hindi raw makakarating ang ibang mga nasa litratong kaibigan nila, hawak ng mga kasama ni Techico ang mga pahayag ng iba pang nasa litrato na nagsasabing nagpakuha lang ng picture ang ibang nasa litrato. Sana raw hindi politically motivated ito. Hindi pa raw niya nakakausap si Pangulong Marcos kaugnay ng litrato. Wala naman daw silang balak magsampa ng reklamo laban kay Topacio. Pero mensahe niya rito, I would just wanted to encourage lang na let's move forward. Wala tayong patutunguhan yan dito sa crisis na to kapag panay gawaan ng story. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa nakatakdang pagharap ni Cassandra Leong sa investigasyon ng Kamara bukas. Kausapin natin si House Committee Chairman on Dangerous Drugs, Congressman Ace Barbers. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang umaga, Rafi, at magandang umaga at magandang tanghali sa ating mga kababayan. Opo, ano po mga impormasyong inaasahan nyo makuha mula kay Cassandra Leong? Well, very vital at saka very yung kanyang participation dito sa mga Pogo hubs na ni-raid, no? At sa aming paniwala, napaka-instrumental ng kanyang role o kanyang papel dito sa dalawang Pogos na ito dahil gusto nating tanungin sa kanya kung alam ba niya na ito ay mga scam hubs, no? Ito ba ay mga illegal Pogos that actually
committed several criminal activities such as human trafficking, prostitution, money laundering, and even drugs. No, dapat magpaliwanag siya dito. At kung wala siyang kaugnayan dito, yan ang aming dapat mapakinggan sa kanya. Nang sa ganon, makagawa rin tayo ng ating opinion sa kanyang role tungkol dito sa mga pogo na ni-raid ng PAO. Handa naman po kayo kapag hindi siya sumagot sa inyong pagdinig at posible po ba yung executive session kung sakaling hilingin niya ito? Well, kung hihilingin niya ito, ibibigay po namin yan, provided that yung kanyang ibibigay na information will involve national security, number one. Kung hindi naman din siya sumagot, karapatan po niya yan. No? Meron po siyang, I will ask her na tumabi sa kanyang abogado. Nang sa ganon, ma-coach at ma-guide siya kung paano sasagutin yung mga tanong na itatanong ng ang ating mga membro sa mababang kapulungan. Kumusta po ang seguridad ni Cassandra Ong dyan po sa House of Representatives, considering na sabi nga niyo po vital na tao siya na pwedeng hingan niyo ng impormasyon? Yes, okay. No, I think she's secured here and she's staying here conveniently and comfortably. No? So, mukhang okay naman. Dahil ito naman, hindi naman kulungan ito, Rafi, no? This is a detention center. Parang, parang ang hotel ito eh. Actually, no? They probably enjoy hot water and an air-conditioned room. Kasi this is not a prison cell, but only a temporary detention center for those witnesses who have violated, number one, our rules. Number two, who have those witnesses or resource persons that we issued a arrest warrant. So yun lamang ang aming dyan, Rafi. Opo, ano masasabi nyo dun sa plano raw ng attorney ni Ong, na si Attorney Topacio, na maghain ng arbitrary detention complaint kaugnay ng pagkakadetain sa kanyang kliyente? Oh, I think the lawyer is referring to the arbitrary detention doon sa NBI, no? Hindi naman sa House of Representatives yan, Rafi. So wala po kayong opinion doon? Wala pa. Siguro titingnan natin kasi alam mo, kaya nga ng sinabi ko at ganoon din ang paniwala ng maraming kasamahan natin o kaibigan natin sa Senado na very vital witness itong si Cassandra Ong for the reason that siya ang liaison nitong mga illegal pogo hubs nito at siya rin yung lumalabas na malaking officer dito sa mga kumpanyang ito. Kaya talagang dapat matanong natin siya. Kasi hindi naman niya pwede sigurong sabihin na nagpapatakbo siya ng kumpanya na hindi niya alam na ito pala ay mga scam hub, cybercrime centers, etc. etc. Sa ngayon po, may update po ba doon sa kagustuhan ng komite na ipatawag din si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig? Wala pa rin. We've sent invites already sa ating dating Pangulo at of course we will be waiting for his reply. Pero gaya nga ng sinasabi namin palagi, ay karapatan po ng ating dating Pangulo at we will extend courtesy naman sa kanya kapag ito ay hindi niya dinaluhan, no? Dahil in deference to him being the former president, meron po kaming courtesy-ang ine-extend. Okay, sige po. Maraming salamat sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Thank you, Rafi. Thank you. Salamat. Si Congressman Ace Barbers. Ito ang inyong Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi. Sugatan ng isang batang lalaki ng pagbabarilin ang isang laundry shop sa Guimaras. Mahigit 1 milyong pisong halaga naman ng paninda ang natangay ng 2 lalaki mula sa iba't ibang stalls sa isang mall sa Negros Occidental. Balitang hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Ito ang larawan ng 2 lalaking nakapasok sa isang mall sa San Carlos, Negros Occidental matapos nilang butasin ang sahig ng isa sa mga stall. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng mga paninda sa iba't ibang stalls ang natangay nila. Ang sa duwa nga nagtira, blurred siya kay gabi. So, wala suga ang lang siya lang sa CCTV, so black and white siya. Hanggang sa footage man sa sa duwa, so medyo
blurred man siya. Kay sayo pa mga alas 5 pasado. May nakalap ng impormasyon ng pulisya na makatutulong sa pagtukoy sa mga sospek. Dagdag ng pulisya, may 3 pa silang kasamahan na sakay ng puting getaway vehicle. Tukoy na ang may-ari ng sasakyan na nakita rin sa CCTV. Naospital ang 2 senior citizen sa Cebu City matapos mabundol ng pampasaherong multicab. Base sa investigasyon, tumatawid ang 2 babaeng senior sa pedestrian lane na mangyari ang disgrasya. Paliwanag na multicab driver, huminto naman siya na makita ang 2 matanda pero nabangga siya sa likuran ng isang armored van. Bato may kay ako tugi pala bagay pedestrian man. Nihurong ko na sila wa kabantay kawan. Mutong na pag impact multicab na aksyon labay kawan. Mutong na ego sila duha ka tiguang. Depensa naman ng driver ng armored van. Di full brake siya, di imbis ako gasunod sa ko. Nag full brake ko niya, di naman mada sa brake na igo gid siya. Naigo gid ang multicab niya. Nam din nilabang do ka tiguang, di man makita nako kay armored bin na di nato makita tanang side sa kanang kilid. Sugatan din ang isang pasahero ng multicab. Sa investigasyon ng Cebu City Traffic Enforcement Unit, ang armored van ang sanhi ng disgrasya. Base sa tungko na to, balaod na to, nagitay 1 car apart. Distance yun, sa ilang atubangan. So, layabol kita nasluyo, magtanaw to sa atong tubangan to na sakyanan. Dagdag ng mga investigador, hindi magsasampa ng reklamo ang mga biktima sa kondisyong aakuin ng armored van ang gastusin sa ospital. Sugatan matapos tamaan ng bala ng baril ang 3 taong gulang na batang lalaki sa Buena Vista, Guimaras. Ayon sa pulisya, ilang beses na nagpaputok ng baril ang sakay ng isang SUV sa tapat ng laundry shop kung nasaan ang biktima at kanyang ina. Tinamaan ng bata sa kanang bahagi ng kanyang puwet. Nasa mabuti ni siyang kalagayan sa ospital. 4 na deformed slugs ng hindi pa natutukoy na kalibre ng baril ang narecover sa crime scene. May natukoy ng sospek ang Buena Vista Police base sa salaysay ng mga testigo. Pero hindi pa nila pinangalanan. Patuloy pa ang investigasyon sa motibo ng sospek. Hindi lang ako sure no nga sila ang pinatuyo no sa mga laundry shop at that time sir. Ang area nga nadamo mga bystander. Kim Salinas ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasawi ang isang lalaking tricycle driver sa Balasan, Iloilo matapos magulungan ng wing van. Base sa investigasyon, papaliko ang tricycle sa Barangay Tinggian nang masalpok ito ng van. Dead on arrival sa ospital ang 39 anyos na tricycle driver. Sugatan naman ang isa niyang pasahero na tumilapon dahil sa lakas ng impact. Sumuko sa pulisya ang driver ng wing van na nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Wala siyang pahayag. Wala raw pinipiling edad ang pagiging adventurous kaya't game na game sa adrenaline rush ang isang centenarian sa England, United Kingdom. Para po sa kanyang ika-102 kaarawan, skydiving ang trip ni Manette Bailey. Kahit halos 7,000 talampakan ang taas mula po sa lupa, tila chill na chill lang siya sa himpapawid. Tunay ngang hulog ng langit si Manette dahil sa kanyang pagtalon, nakalikom siya ng donasyon para sa isang charity. Sa kanyang stand, siya na raw ang oldest skydiver ng Britain. Wow! Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.